It's a beautiful Monday morning and welcome once again to another episode of the Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program. This is our 106th episode na po. And we always do this naman po. We invite business owners para po makipagkwentuhan sa kanila. Ang aming objective ay ma-motivate at ma-inspire kayong lahat through their stories na magbukas na rin ng inyong sariling negosyo dito sa probinsya ng Albay. We want Albay to be an entrepreneurial hub of excellence and we want to be the most preferred investment area not only here in the region but in the whole country sana. So, this is a program of the Local Economic Development and Investment Promotion Office, and I am your Ledipo officer, Ms. Jamie Florence Estrada Ribaya, your host for today. This program is approved and supported by our very beautiful governor, Baby Glenda Ong Bongao, and the Department Head of the Albay Provincial Information Office, Attorney Merily Duca Castillo, and her staff. And of course, my staff din sa Ledipo office. And bago po tayo magtungo doon sa formal interview natin sa ating invited guest, we just want to let you know kung ano-ano po ang iba't ibang serbisyong pwede ninyong makuha sa Ledipo office. So please watch this short video po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. And we're back po sa mga kabubukas pa lang ninyong mga Facebook pages and channels. Isang magandang Monday morning po sa inyong lahat. And again, welcome to the 106th episode of the Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program. So, 106 na po kayo sa mga na-invite namin na negosyante dito sa aming programa para mag-share ng inyong success stories, ng inyong mga struggles and hardships sa business, para mabigyan din natin ng guide yung mga gusto rin magbukas sa mga negosyo dito sa probinsya ng Albay. So, friends, join me in welcoming our special guest for today, isang napakabatang negosyante na babae. Good morning and welcome to the program, Miss Erica Jane Gamboa. She is the owner of EA Car Rental. Good morning. Good morning, madam. Good morning, everyone. Ayan. So, tell us po, EA Car Rental. So, nagpapaupa tayo ng mga sasakyan. Yes, Ikaw yung may-ari nito. Yes, How young are you? Napakabata mo pa. Madam, 27 years old po. 27 years old. And kailan ka nag-start maging negosyante? Last year lang, madam, around August po. Nag-try akong kumuha ng sarili kong car para po, syempre, maiparenta. And okay naman, madam. So, parang ibig mo sabihin, ito ba yung first car mo o meron ka na talaga mga sasakyan dati pa?
Before po kasi, outsourcing po ang ginagawa ko. So, ang ginagawa ko po is manage ako ng isang Facebook account which is para sa mga car rentals. Yung para pag may mga umuwi dito ng mga tourist, may flexibility silang makapag tour around Albay. Tapos, pinopromote ko din po kasi dun yung mga destinations, mga tourist spots dito sa Albay. Until one day po is, naisip ko na kumuha na rin ng sarili kong car. I see. Okay. So, ang ganda ng business mo, no? So, hindi lang para sa sarili mo ang iniisip mo, kundi para makatulong na rin sa ating probinsya na mas ma-promote pa natin yung mga tourist spots dito. Yes, ma'am. Hassle nga naman sa isang turista yung mag-commute, lalo dito sa Albay, na medyo kalat ng konti ang mga tourist spots. Yes po. Pero kung meron kang sariling sasakyan, in one day, maiikot mo na ang napakaraming lugar, no? Yes, madam. So, yun yung idea mo. Yes po. Para mabigyan ng convenience yung mga bisita natin Yes, ma'am. from other places. Yes. So, 1 year pa lang itong business mo? Mag 1 year pa lang po yung mismong car ko this August. Pero po, siguro nasa halos 2 years na rin po ako sa car rental industry. I Pero see. ako, outsourcing po yung mga last yung 2 years ago. When you say outsourcing, yung car ay hindi mo sarili. Hindi po sa akin, Oo. yes po. May ibang may-ari. Tapos pag may nagpapabook, nag-uusap Yes po. kayo, ganon. Yes, ma'am. So, ngayon, ilan na ang owned na car? Ang owned car ko po talaga is isa lang. Isa. Yes, madam. Isa O lang. diba, kesa siya lang ang maglibot-libot, ginamit niya yung first na sasakyan niya para sa negosyo. Yes, madam. O sino naman ang naging influence mo dito sa pagbibusiness? Actually, madam, number one influence po dito is I met this person. Siya yung talagang naging mentor ko sa lahat ng ideas, kung paano siya nagpo-flow, paano nag-work ang car rental. Ang pangalan po ng car rental business niya is Albay Car Rental, which is managed by Sir Christian Fernandez. And lahat po from rock bottom na mga ideas, sa kanya po lahat ng galing. Siya po yung naging mentor ko. Siya ang naging mentor mo, tinuruan ka na niya. And how long na ba siya na nagbe-business ng car rentals? Sa business po kasi parang isa siya sa mga talagang pioneer, siguro way back 2020 or 2021. Sana ma-interview din natin si Sir, ano? Yes O, po. kung meron kang contact ni Sir para ma-interview din natin ang nag-mentor sa'yo dito sa program. Yes, madam. So, na-inspire ka niya Yes sa po. mga tinuro niyang technique sa'yo para ito na rin ang gawin mong business. Yes, madam. I see. How about your educational background? Like, entrep ka ba? Business-related course ba? Business related naman, madam. Nag-graduate po ako sa Divine World College of Legazpi. Way back 2018 pa po. Anong course ang tinip? Financial management po. I see. So, related naman. So, Yes. isa sa mga aspects ng pagninegosyo na importante, yung pagmamanage ng finances. Yes, ma'am. So, dun mo siya nagagamit. Opo, very I important see. po. Oo. Kasi hindi lang naman yung passion ang importante, yung meron kang idea. Yung paghawak din ng in and out ng pera. di ba? Yes po. Very important. So, maganda na meron kang background dito. How about your parents? Sila ba ay mga business owners din? Hindi po. Ang mom ko po is housewife. Ang father ko naman is nasa construction industry. I see. Ikaw ba ay nag-try din na sumubok sa mga corporate jobs after graduation? Yes, madam. Nag-try naman ako, pero hindi po talaga ako nag-stay. Hindi ko Para kaya di- mag-stay. doon. Opo. Ikaw ba yung tipo na ayaw mong nako-confine ka sa opisina? Mas gusto mo yung ang ginagawa yung customer service, yung Yes, gano'n. madam. Yun ang Building rapport nahiligan mo. din po talaga. Rapport building. Yes. Ayun. So, kung yun ang hilig mo, talagang imamatch mo Yes po. yung pagkakakitaan mo dun sa talagang hilig Yes, mo. madam. So, masaya naman kasi talaga ang trabaho ng rapport building sa customer service. Lalo kapag yung yung passion mo ay magpa-happy ng tao, di ba? Yes po. And nakakatulong din po talaga sa flexibility ng time, yung nasisave nila na energy din, Yes. nakakapagod din yung palagi Agree. kang nagko-commute. Tama. Imaginein mo kung pupunta ka ng, let's say, Highlands. Ang hirap din, Yes di ba?
Tapos, kasi isa yun sa mga tourist. Tapos punta ka nagkagsawa. Ay, imagine kung wala kang sariling sasakyan, yung oras mo noon. Tapos kung hindi ka pa taga dito, magtatanong ka pa. Hassle. So, ikaw, ginawa mo, you offer tour packages. At the same time, yung sasakyan mo na ang pinapagamit mo. Yes, madam. Anong mga packages ang ino-offer mo? Sa pagka-car rental po kasi, if you're going to rent po, madam, may specific kami, hours rate, ganyan. Sa 12 hours, okay lang sabihin yung price po siya. Sa 12 hours po, ino-offer namin siya ng 1,500. So, flexible na po yan kung saan ka pupunta, mag-Sorsogon, mag-Naga, or Cagraray. 1,500? Yes, madam. 12 hours na? Yes po. Sino itong model? Napakaganda. Isa po yan sa naging client namin, madam. Oh, yun. Ang ganda ni madam. Oh. So, ayun, 12 hours. So, ilang tao? Mayroon bang, Yes, limit? madam. Yes po, may limit kasi. Yung 12 hours po na 1,500 is para siya sa sedan rate. Yung sedan rate po is 4 to 5 seaters lang siya. 4 to 5 seaters. So, flexible na 1,500. siya. Yes, madam. For So, 5 not person. bad. Yes Kasi po. kung magko-commute ka, limited yung mapupuntahan mo, yung oras pa. 'Di ba? Yes, madam. Baka tagain ka pa minsan kapag hindi, 'di ba? Nangyayari 'yun sa ibang lugar, 'di ba? Pag pag pupunta ka yung regular rate pala 40 pesos, pag nalamang hindi ka taga doon, nadodoble, natitriple. Ayan po is yung nasa Naga sa mga Kamsur. Usually po napaparenta ng mga long term. Yan po mga nasa 12 days yan ni rent. Magkano naman aabutin ang Pag 12 mga days? 12 days naman, madam, binibigyan na namin siya sa 12 hours rate. Naka 1,500 per day na siya. So, I see. So, ito ba, ang driver dapat kayo mismo o Yes. pwedeng sila? pwede rin po na sila. Yung maganda rin po dito kasi, madam, sa namin, kasi as car owner ako and meron ko naman consent na ipa-self-drive. Pag ang hinanap po sa amin ng client, kasi may inquiry po yan sa Facebook, kapag hinanap sa amin ng client is self-drive, number one po dyan na requirement is valid ID, government valid ID, and then pinaka-importante po is driver's license. Opo. And upon checking, dapat hindi siya expired, dapat siya, yung validity niya is... Malaki din kasi ang risk sa negosyong ito kapag self-drive ang nangyari, di ba? Yes, kasi minsan napipeke na din yung mga ID sa mga ganyan. Dapat. So, paano mo ito na make sure na, hindi itatakbo yung sasakyan mo? Parang yun ang risk sa ganitong business, no? Opo. Number one po kasi dyan, upon inquiry po ng clients, hindi ko siya agad i-release yung unit. Madami po siyang background check na nangyayari. Ang number one ko po dyan is kailangan may renting form. Once po na nasend na sila sa akin yung renting form, i-check ko muna yung availability ng unit. And then after that, i-check ko na po yung license. And yung pag-check naman po ng license is dapat may background ka din. And may mga knowledge ka and may mga taong tutulong sa'yo para ma-check yung eligibility ng driver's license nila. And so far naman po, sa tinagal ko ng halos 2 years na, wala pa naman pong nangyayari. Walang naging problema. Yes, Oo. Syempre pag iti-check mo yung Facebook nila, yung mga social media, kung marami na bang post, taon-taon na ba, marami bang friends, mga ganun ba? Yes po. Yes, madam. Oo. Number one factor din siya actually kasi may mga nagre-rent din sa amin pag naka-lock profile. Oo, nakakatakot. Direct po namin talagang sinasabi upfront, nasasabihin namin na hindi kami pwedeng magpa-rent sa mga lock profile kasi background check yun, part ng background check. Yes po, number Tama. one factor. Oo. Kasi nga naman, 'di ba? Nakakatakot sa panahon ngayon, lalo yung mga ganitong business. So, speaking of, ano pa yung mga naging challenges mo dito sa negosyong to sa almost 2 years Yes, madam. mo ng pagpapatakbo ng business? Until now, madam, challenging kasi yung magre-release ka ng unit kasi ang inquiry, hindi naman po natin siya nasasabing from 8 to 5 lang. Since ang flexibility po kasi yan is 24 hours, nagra-run, may ads po kasi yan na nagra-run sa Facebook na hinahandle ko. Ngayon, challenging lang po kasi magre-release ka ng unit ng around, sabihin natin, nag-inquire around 12 AM. Kailangan mong i-release yung unit ng 1 AM. So, ang good thing din po doon is yun ang weakness ko.
Which is, nakahanap ako ng strength doon sa part ng may kapartner ako sa car rental, which is yung Albay Car Rental. I see. Yes po. Every time na may mga kailangan... Kasi isa nga lang yung unit mo. Yes po. Tapos, syempre, kailangan may ka-convoy ka, may kasama ka mag-release ng unit. Dapat, yung safety mo rin, isi-secure mo upon releasing of unit. Kasi, madam, kahit nag-background check na tayo through online, once na mag-release tayo ng unit ng personal na, nandiyan na, kailangan double check pa rin natin yung license, tapos yung valid ID nila. Tapos, yun din po, good thing din talaga is lagi akong may kasama mag-release ng car. I see. Kasi hindi sila kasya sa isa lang, usually groups. Okay lang madam kasi before releasing ng unit, malalaman na po namin siya if ilang seaters ang kailangan nila. Kunyari, ang kailangan nila is SUV, 7 to 8 seaters. Yun na po yung isa sa amin, yun na yung ita-drive. Tapos yung isa naman, pauwi na namin yung car. Service na namin pauwi. I see. Okay, so convoy pala yan. Yes po, convoy ang Ayun. So, dahil 12 hours, yun yung parang challenge dito dito, yung release time kasi nga nagbibilang ng 12 hours. Pero okay lang naman, madam, kasi may 12 hours rate, may 24 hours rate. Depende okay. po kasi kung ilang oras Pero nila ang mura, no, 1.5 for 12 hours. Yes po. Pero madam, ang kinagandahan naman doon is may 24 hours rate. Kasi magkano yung 24 hours rate opo, naman? ang 24 hours rate naman is 2.5. 2.5. May po. discount pa na 500. Yes, madam. Ang galing naman. So, sana dumami pa ng dumami ang sasakyan mo, no? So, pagdating naman sa outsourced yung cars, parang commission ka na lang doon. Yes, madam. Still the same rate pa rin naman. Hindi ko siya pwedeng dagdagan kasi kailangan ko mag-commission. So, it's agreement po siya sa two parties na pag kinuha ko sa iyo yung unit mo, sa ganitong price ko siya ibibigay. Oo So, nga. usapan na lang po Usapan yung na. magkano. Yes, I see. Okay. So, ganun pala yun. So, thank you dun sa nag-mentor sa'yo. So, effective naman yung mga itinuro niya sa'yo. Very, madam. Very effective at nagagamit mo naman talaga. Okay. So, ito ba ay kinash mo yung car o naka-loan or Yes, madam. Nakakash po. naka-cash? So, wala na siya iniisip monthly kasi nakaka-pressure yun, no? Kapag Yes po. niloan mo yung car, tapos Diyos ko, yung pagbuo mo ng pang-monthly dun sa sakin. Pero, tingin mo ba, kunyari, meron ding isang gusto ring magbukas ng ganung business, kaya ba sa kinikita mo yung pag nag-loan ka ng car para sa ganitong business? Kakayanin naman, madam. Kasi Usually, pag sedan, magkano na ba ang ano nun? Monthly? Mga 16, 17, ganun ba kaya? Siguro. O more pa? Meron naman, madam, na mga ganun na car na may monthly amortization. Oo. Opo. Kaya naman, madam. Sa kita kaya. O kaya di naman. pwede naman pala. Pero siya kasi, nag-ipon ka ba? Yes po. During those, Pinag-ipunan niya para cash. Kung ano naman, wala masyadong pressure kapag sa'yo na yung car. Ayan. So, anong advice mo sa kanila? Sa mga plano rin magbukas sa ikaw, you started very young, Yes po. nasa 20s, at ito yung naisipan mong buksang negosyo. Anong pwede mong maibigay na advice sa kanila? Siguro, madam, sa question niyo po, if kaya bang monthly amortization yung car, tapos ipapasok niya sa car rentals. It's about time management, paano mo pagkakasyahin yung oras doon sa mga inquiries. And then, marunong ka rin dapat sa finances mo. Kasi if you have 16,000 monthly amortization, i-divide mo lang siya, sabihin na natin minimum of 1,500. How much yan sa ilang days? If ma-earn mo siya within 7 to 10 days, may pang-monthly amortization May monthly ka na. Tapos the rest, kita mo na yun. Yes. Pero, ang sasakyan din kasi may tinatawag din na maintenance. Yes, madam. Yun din Diba? po, dapat. Dapat may ano ka din para sa Savings, maintenance. So, yes po. hindi naman biro yung gastos, Hindi no? po. Pagsasakyan. So, pagdating naman doon, ilan monthly ang parang reserve mo for that? Sa monthly naman, madam, kahit sabihin mong may reserve ka ng 5,000 monthly, kung kaya 10,000 monthly, mas okay po. Kasi yung sa change oil, mga Tama, ganyan, oo. or pag nasiraan ka ng gulong, dapat may pang buffer ka na may pang palit ka dyan. Pero may extra tires naman palagi. Pero
in all cases, scenario lang po na kailangan talagang palitan yung gulong. I see. Dapat meron kang pang... So, yun nga. Kailangan meron kang kinikip a certain amount for the maintenance of the Yes, car. madam. Oo. Ano ba yung mga problema usually pag ganito? Meron bang mga pinipirmahan sila na bawal magasgas, bawal... Yes, madam. Meron. Yes, No. Kasi Diyos ko, kunyari pag ako, first car ko yon, talagang iingatan ko siya. Yes, po. Pag hinira mo yan sa akin ng perfect yan lahat, ibabalik mo na perfect yung Yes, sakyan ko. So, meron ganon. Meron naman din. Ano yung tawag sa ganon na ginagawa ninyo? It is an agreement po between the renter tapos ng owner. Oo. So, syempre yung lesser po, kailangan yan i-discuss sa sa magiging lessee niya. Mhm. Tapos, ang number one May naman... pasiguro na rin pala kayo na ganyan, na mga black and Yes. white, no? Yes po. Kasi syempre, kahit ma-scratch lang po yan, kailangan pag binalik nila sa akin na may scratch, automatic po sila ang magpapaayos niyan. Tama. And then, yun nga po, Oo. upon releasing of unit, dinidiscuss naman namin yan. Yung mga upholstery, nagasgasan, na boots. Pag ganun pa naman, isang butas sa maliit, lalaki at ng lalaki Yes yun. po. So, yun, chinecheck nyo talaga yun. Ayun. So, maganda yun na may black and white na para sila din, very careful na rin at iingatan din naman talaga Yes. sa sasakyan. Ayun. Kasi madam, kunyari, i-release mo yung car mo, kailangan mo silang ipa 360 look around sa iyo. Yeah. Interior and exterior. Mhm. Sabihin mo sa kanila na ito yung, kunyari, may damage incurred sa renter before itong magre-rent. Sabihin mo sa kanila and then you can take pictures. Tama. I-take note na lang din nila na ito yung dati. Pero anything na dumagdag, liable silang ipaayos yun. I see. Or bayadan. Tama na may ganong agreement. Very good yun. Ayan. So, wala namang cases na nag-deny sila na sila ang nakasira o nakadamage. Yeah, so far, madam, wala pa naman. May time din kasi noon, syempre, di ba, pag yung mga nalalasing sila, medyo doon sa loob ng car, wala pa namang ganon. Meron na, madam. Di ba? Yung, Yung mga nalasing. yeah. Tapos, doon na inabutan sa loob ng sasakyan ng Opo. Kunyari, Syempre, yes. cleaning mo yun sa loob, Yes. medyo mahal. So, kasama na rin yun doon. Yes, madam. Opo, yun din kasi yung kinagandahan, madam. Once na nag-release ako ng unit, car washed yan. Mabango yan. Mabango yan. Tapos, full tank. Disinfected ba yan? Yes, madam. Yun. Yung mga naka-back to zero yan, palagi. Ganyan. Tapos, full tank. Full tank. Ang usapan ba, pag full tank, balik din ng full Yes, tank? madam. Care of client lagi ang fuel. Ayun. Yes, po. Pero at least, hindi na sila Aside mag-worry. pa yun sa 1.5. Aside po yun sa At least, pag nirelease ko sa kanila yung unit, wala na silang iisipin na empty yung car or madumi yung car. Dapat kasi, ipa-feel mo din sa kanila na nagpaparent ka. Parang, lang yan, madam, style Airbnb. Papasok yung mga guest, malinis. Tama. Tapos, kahit lumabas sila ng madumi, at least, napag-usapan nyo na kami na lang sa cleaning services, Tama. mag-charge na lang, ganyan. So, ikaw ba mahilig ka talaga sa mga sasakyan dati pa? Actually, hindi po. Wala talaga akong idea sa car. Kaso po, nung nakita ko yung flexibility, kasi isa rin po ako dati sa nag-rent ng car. Wala rin kasi ako dating car, tapos nahihirapan ako mag-commute kung may specific destination po tayo. Tapos, nahihirapan ako nung mag-book online. Tapos, until one specific person po, nagpaparent siya ng car. Tapos, doon ako nagkaroon ng idea na pwede pala yung ganitong business. I see. Okay. So, nakahiligan mo na din. Kasi nga, sabi mo, mahilig ka magbigay ng customer satisfaction and happiness sa customer. So, paano mo naman pinaparamdam sa iyong mga would-be clients na ikaw naman ay mapagkakatiwala ang car rental service, na sila ay masasatisfy sa mga services na i-offer mo? Paano mo minamarket itong negosyo mo? One thing, madam, about marketing kasi, number one dyan is kailangan mo din ng capital. So, nagmo-market ako through Facebook ads. And then, makikita po nila lahat ng background sa Facebook page ko is may legitimacy. Pwede rin silang, upon messaging sa car rental page,
tatanungin nila if okay lang bang magpa-legit check. Mhm. And no problem po yun. And then, ang good thing din kasi doon, yung mga kapwa car rentals ko is, Mhm. syempre magko-comment sila through social media na legit naman siya. I ganyan. see. Ayun, oo nga. Yung, word of mouth. Yes Yung po. feedback. Di ba? Yung, doon naman nagba-background check ang mga kagaya namin na mga clients. Yes. Background checking din sa inyo. Yes po. Through the customer feedback ng mga naging previous clients. So, how did you ever encounter naman yung mga negative feedback? Sa negative feedback naman po so far, wala pa. Kasi, upon legit check, ganyan, pag hindi pa sila na-satisfy sa mga comments through Facebook, pwede ko na pong i-send sa kanila yung permits ko. Para mas see. may mas meron silang idea na yung parang credibility mo din opo. as a business owner. Mapapalagay na sila na legit naman to. Kasi nagre-require may ganun din. talaga Yes. na mga clients na nag-check. Yes, po. Nagre-require din ng mga papers, documents. Yes, madam. Kaya sila nagre-require ng mga documents kasi ang number one po kasi dyan is di ba po, magpapabook ka ng slot. In 1 month po kasi kailangan, alam ko na kung kailan marerent yung car. May mga nakaset na schedule. Kailangan ko po kasi ng reservation fee. Kasi mahirap na yung magpapareserve yung client tapos biglang cancel. Tama. Yes po, biglang So, ilang ka-cancel. percent ang iyong reservation fee? Kahit po minsan mga 5%, ganyan. Or minsan, to be specific na lang para hindi na sila maguluhan, pwedeng 500 or pwedeng 1,000, ganyan. Tapos, deductible na po siya sa total renting fee. Oo. And then, syempre paano pag nagka-cancel naman sa inyo isang buong araw mo? Paano yung usapan nyo nun? pag cancellation naman, madam, kasi meron na silang down payment sa akin, reservation fee. Ang mangyayari nun, kung hindi sila makakarating dito, pwede naman siyang i-move na lang yung date. I-move yung date. Ng rent Pero parang nila. malulugi ka rin isang araw sa kakaantay sa kanila. Ilang araw ba yung window mo para talagang ma-sure na itutuloy nila yan on the date na hiningi nila sa'yo? Okay lang naman sa akin, madam, kasi ang ano ko po, number one ko dyan na sinasabi sa mga kliyente is non-refundable po. Once na nag-down payment sila and magpapa-cancel sila, non-refundable. Pero you can It can be change changed to a different date, Yes, but you po. cannot refund the down payment. Yes po. I see. Kasi if hindi na nila kukunin yung slot ng date na kailangan i-rent nila, ibibigay ko na lang po yun sa other inquiries. I see. Okay. So, may specific time ka ba? Like, let's say, ngayon yung, travel, no? May specific time ka ba para ibigay mo na sa kanila kung hindi sila makapag-message ng ganitong oras? You mean, madam, yung mga urgent scenarios po? Oo. Pwede naman, madam, as long as may unit na available. Kasi mahirap din po yung mga nagpapa-urgent kasi kailangan nga rin po namin i-legit check. Oo Paano nga. kung sasabihin lang nila na urgent, i-rent ko naman ng 4 days. Oo. But somehow, may ano ka sa isip mo na baka mas scam tayo. Tama, oo nga. Kaya Di ba hindi dapat po kami- maingat tayo? Hindi po kami pumapayag ng mga urgent. Yes. Kailangan talaga naka-schedule. Oo. Tsaka yung thorough background checking, no? Yes po, yun po yung pinaka-important. So, sabi, ano yung owned car mo ulit? Sedan ba? Mitsubishi Mirage po. Mirage. Okay. Yes po. And then, ano yung mga cars na ina-outsource mo? Yun po, yung mga na-flash screen, may Stargazer, Mhm. meron din pong Vios, may Kia, may, yan po, na MG, meron din po kaming Expander, yung mga car owners po na walang time na mag-handle ng ganitong klaseng business. So, naka-post yan lahat na iba-ibang cars na yan sa Yan iyong po, page. Navara. And then, meron na ring amount kung magkano. Yes po, may ano na kami niyan, madam. Oo. Usapan. May usapan na. So, ang rates ng rental, nakadepende sa kung anong klase ng car. Yes po. I see. Okay. Sige. I see. Okay. So, depende sa kung anong klase ng car pala. Yes, madam. So, ako kasi, di ba, minsan nagbabrowse din ako. Isa sa mga napapansin ko, yung iba na nagpo-post ng mga ads, hindi nilalagay yung amount.
Kailangan mo pa how much. Yes, madam. Bakit ganon? Hindi agad pinopost ng iba yung yung amount. amount. Oo, ano yung idea sa likod nun? Bakit kailangan maraming how much pa? Oo. Kasi sa akin, madam, binigyan mo ako ng idea. So, Oo. pwede ko na siyang i-post yung na lang, yung rates. Somehow kasi, madam. Gagaya tuloy siya. Somehow Oo. naman kasi, madam, nagva-vary din kasi yung rates. Madami kasing unit. Oo. So, hindi ako pwedeng, pag kunyari, mag-inquire sa akin how much. Hindi natin alam kung ilang seaters ba, kung sedan type po ba. Ang sedan type kasi pag sinabing sedan type, yan yung Vios or Mirage. Pag sinabi naman na SUV, yan yung mga Para ba mas 7 seaters. engaging o hindi ko talaga magets. Bakit ayaw nilang i-post? Kunyari, Para- lalo sa food. How much ka pa? Hindi na lang ilagay para madali ang buhay. Oo. Kasi, madam, kailangan din namin malaman kung ano yung specific car talaga na I ilagay. see. Pero upon sending naman, madam, kung pag nagtanong ng how much, automatic, may mga rates na po yun. Pipili na lang sila doon kung hatchback ba, or sedan, or SUV. Tapos Pero ngayon, di ba, gaya ng mentor mo, may ganito na siyang klase ng business. Ang dami ng car-rentals. Paano ka mag-stand out? Hindi ko naman po, hindi sa pagiging, wala na yung competitive doon. Kung magsa-stand out naman, madam, kasi, number 1 kasi dyan is yung magiging feedback nga ng client mo. Number 1 is yung mga repeat clients, kasi maganda yung naging, sa'yo. Maganda yung naging, transaction nyo, ganyan. And then number 2 naman po is, kapag nag-inquire sa'yo, masasatisfy mo yung mga needs nila. Kasi How do needs you mo. make sure na may repeat clients? Oo. Kasi upon renting, madam, as car owner ako, pwede ko na sila bigyan ng parang discount the next time May naman. mga ganon. May mga pa-discount, Yes may mga po. promos. Ano naman itong mga nagawa mo na ng mga promos for your clients? Yung minsan kasi, madam, nag-charge kami ng delivery fees, super layo. And since repeat client ko sila, alam ko na kung saan yung address nila, alam ko na kung saan pupuntahan sila, ganyan. So, yung delivery fee, wala na yon kasi alam ko na, hindi na ako yung maghahanap pa ako ng driver para ipa-drive yung unit sa kanila. I see. And then, days before naman po kasi, nagpapaset na sila ng schedule. So, I see. maire-ready ko na rin yung unit. Yung sa kanila. Okay, ganun. So, pero anong pakiramdam mo na may mga competitors? Okay lang, madam, kasi yun, nacha-challenge ka everyday, nacha-challenge ka na, As a business owner. As a business owner. Hindi ka nagre-relax. Kailangan meron ka laging bagong ma-offer or Pero pakulo, ganun. okay, yes, madam, may mga ganun. Pero okay lang din naman kasi, madam, as long as nasusustain na rin niya yung amount of finances na kailangan ko sa isang buwan, okay na din ako doon. As long as maka-help lang talaga, madam, sa mga tourist natin dito. Okay. So, monthly, as a car owner, nabayad mo na yung sasakyan mo, ilan yung tinatabi mo for yung maintenance, for incidental expenses, mga ganon? Okay, madam, 5 to 10,000 kung ilan po. 5 to 10. Ganun. So, dapat laging nandyan yan. Opo. Nakasave na yan, madam. Nakasave na. Ang isang gulong magkano po? Tama. Yeah. So, dapat talaga Pero, di ba sabi mo, pag yung gulong yung nasira, naggamit nila, charged naman sa kanila. Yes, madam. Charge naman yun sa kanila. Minsan kasi hindi naman sila magbabayad right on time. Tama. Hindi pwedeng mag-antay kung Opo. kailan sila tama. Kasi, Oo. paano naman yung business kung magra-run kung yung isang gulong nga. pa nila nababayaran? Makikiusap si guest. Yes. Sana may insurance ba yung car? Yes po, meron naman. Dapat sa ganitong business, insured So, anong plano mo in the future dito sa negosyo? Sana, madam, madagdagan pa yung unit ko. Kasi Kasi, flexibility na rin yun para sa family ko and para sa akin kapag may other units pa na pwedeng pagpilitan. tama. So, how do you plan to do it? Ipon ulit. Ipon ulit po muna. Ayaw niya ng utang. Parehas kami. Mahirap yung may utang. Yes, Oo. Ipon muna kesa yung mag-loan at gawing negosyo. Yes po. May mga kilala Okay din lang kasi din. akong kino-convince kami dati na
yun nga, mag-loan daw, tapos ganyan nga, rental yung sabi ko parang ang hirap, ma-stress yata ako sa kakaisip ng monthly na Hindi naman, madam. Hindi naman. Ay, confident Kasi, siya. Oo. Ibig sabihin, nag-work talaga siya ng na ay kumikita talaga siya para dun sa Ako kasi iniisip ko agad yun. Bakit ka negative, Jamie, agad? Dapat go. Kailangan naman yun, madam. Oo. Siguro, depende sa hilig, no? Opo. Oo. Ako kasi parang, wala naman akong alam sa cars. Yes. Wala naman akong alam sa parts ng cars or mga ganun. So, parang nung in-offer, parang hindi ko gusto. Pero ikaw, dahil yung mentor mo siguro malinaw Yes. yung pagpapaliwanag sa'yo Yes. at pag-guide sa'yo. Kaya, Yes, madam. Number one po talaga na nakapagpa-boost, madam, ng confidence ko is yung mentor ko. Kasi, isipin mo, madam, mentor ko siya. Pero ngayon, nakakapag-mentor na rin ako sa ibang nagpapasok ng unit nila sa akin. May ganyan din naman po na scenario na may gusto nilang mag-monthly amortization. So, sa ganitong business, kaya mo rin pala na wala kang sariling sasakyan? Yes po. Pwede. Oh! Pwede pala yun, mag-outsource lang ako. Yes, madam. Pwede naman. Pero, Hindi ba nire-require sa pagkuha ng permit na may own car ka? yun nga, madam, kaya kumuha ako ng sarili ko. Tama nga Yes, naman. po. Sabihin nung nagbibigay ng permit, paano? Wala ka naman sariling sakyan. Yes, I po. see. Pero, ay, hindi talaga possible, no? Kailangan may own car Meron ka. po own I car. see. Okay. At least one. Tapos pwede ka na mag-outsource. Yes po. Hindi naman bawal. Hindi naman siya bawal. I see. Kasi So, po, hindi pala pwede opo. yung naisip ko bigla, na pwede pala ako, mag-mission lang ako, kahit wala akong sakyan. Kailangan mo ng car para sa permits. Okay. Yes. Let's talk about it naman. Hindi ka ba nahirapan nung kumuha ka ng mga permits dito sa Legazpi? Hindi naman, madam, kasi pupunta ka ng DTI, hindi ka naman naabutin ng 1 hour. Mabilis Galing-galing ng DTI. Kudos. Yes. Oo, yan. Yes Si po. Sir Noel Bunaw. Yan, hello, sir. Di ka daw abutin ng... And pwede na online. Yes, Yung staff madam. ko na may business, wala pang ilang minuto, nakakuha na ng permit. Yes, madam. Tama, di ba? Ginawa niya. Ang galing ng DTI. And how about the other permits naman? Mayor's permit, barangay clearance, and mabilis na lang, madam, kasi lahat ng yon nung inasikaso ko, hindi naman ako inabutan ng 1 day. Mabilis Talaga? lang. Yes po. Wow! Very, very good Legazpi City kasi si Legazpi City lang ang may alam ko e-boss. Yes po. Yung one-stop shop for businesses, diba? Kaya, bakit mo naisipang kailangan ko na kumuha ng permit? I have to do it na. Yes, ma'am. Siyempre, madam, kasi importante yun. Number one kasi, anong ipapakita mo sa magiging mga kliyente mo na pag nagle-legit kayo, syempre, kailangan din nila ng legit check kung totoo ba tong car rental na to, mapagkakatiwalaan ko ba to. And then, in all cases scenario po, kapag may, God forbid na may mangyaring accident, at least, yung lahat ng permits mo, nandyan sa'yo. Tama. Wala ka pong... Madodoble yung sakit ng ulo mo, Yes triple po. pa kung wala kang permit, tapos ganun yung negosyo mo, tapos God forbid nga may nangyaring ganun. Yes po. Ayan. So, ang importance ng permit, credibility, accountability na rin yun kapag business owner ka, and maganda kasi hindi natin binibigyan ng hard time yung mga negosyante na makakuha ng mga permits dito sa Legazpi Yes. City na sana mangyari na rin sa lahat ng LGUs, di lang dito sa Albay, kundi sa buong Pilipinas para mas marami pa ang magbukas ng negosyo. Meron kasing iba na may mga businesses na pero hindi sila kumukuha ng permit kasi hassle daw. Well, sabi ni ma'am dito sa Legazpi, madali lang daw Madali kumuha lang. ng permit. Ayan. So, advantage talaga yung meron na So, ikaw ba? Ano yung mga katangian mo as a business owner? Katangian na meron ka para tumagal ka sa pagninegosyo? Number one po kasi dyan is kahit car owner ka, dapat you build rapport sa magiging kliyente mo. You treat them as your client talaga with respect. Number one po yan, respeto. And kahit po magkaroon ng mga disagreements, kasi may mga nangyayari pong may disagreements dyan. Ay, hindi naman natin masasabing disagreements kasi upon renting naman ng form, ng car may form. Malinaw naman. Na
kunyari, i-rent na lang nila ng 12 hours. Pero nag-exceed Lumampas. sila. Yes. Kapag nag-exceed sila, madam, automatic, nasa form naman yan na makikita nilang may extra charge yan. Ayun, okay. Ayan. So, kahit madam maliit sila ng return, respeto pa din. Oo. Kindness. Yung pag-explain. Yes po. Oo. Na parang kalmado ka pa rin dapat. I-explain mo lang sa kanila na, Sir, ma'am, may extra charges tayo. So, maintindihan naman po nila yan. Ayan. So, nasa pagpapaliwanag, di ba? Yes It's po. not what you say, but how you say it nga daw, di ba? Yes po. So, kahit medyo hindi maganda yung sabihin mo, pero kung ayos naman pagpapaliwanag mo, sabayan mo pa ng pagpapakyut minsan, gumagana naman. Ayan. So, yun, you always treat your clients with respect Yes po. and kindness, and dapat happy sila. Ayan. So, ano naman ang mga importanteng dapat tandaan ng mga gustong magbukas ng ganitong klaseng negosyo? Siguro po, kailangan lang talaga nilang maging present palagi. Kasi hindi nila pwedeng i-asa yan kasi baka kung kumukuha lang sila ng driver, hindi nila pwedeng i-asa yan lahat sa driver. Kasi upon checking ng return ng unit, dapat andyan ka para makita mo din kung ano yung mga damages incurred or wala naman ba. And maganda rin po kasi na present ka during release of units kasi you get to meet people. I see. Madami kang ang wide. Iba yung face-to-face. Yes po. Mm-mm. Iba yung nag-handle ka through at the back kasi nasa cellphone ka lang. Nag-answer ka ng inquiries. Pero maganda po talaga na yung nami-meet mo sila. Kasi madami kang taong makikilala eh. Tama. Oo, connections. Connections ba? Diba? Connections. And iba rin yung merong face na nakikita behind the name of the business. Yes Diba? po, nakikilala. Oo, nakikilala ka. And connections. And yun nga. So, importante hands-on. Yes po, hands-on ka dapat. Hands-on talaga. Ayan. So, sana ma-inspire natin silang lahat na kung nagpaplano ng ganitong negosyo, at least one unit pala, pwede ka nang maging owner ng ganitong business. And then, pwede ka mag-outsource na lang. Diskartehan mo na lang kung paano. And Yes then, po. you also have to build connections with other car rental companies, di ba? Yes. Para maayos din yung transactions nyo. And always, ang natutunan ko sa iyo, black and white. Kailangan clear ang mga nakastate doon na mga agreements natin pag pinahiram ko na sa iyo yung aking sasakyan. Yes, madam. Very important. And background checking, and yung pag-check din ng unit upon Release and return release. Ayun, okay. And kailangan meron tayong safety fund Yes. for Always. maintenance and kung Repairs. incidental Yes repairs po. or whatever. At least 5 to 10K. Ayan. So, yun pala, di ba? Sabi ni ma'am, kung wala ka pang owned na car, pwede mo nang i-loan. Kasi sabi niya, magsipag lang, no? Yes, madam. Hindi Kung pala paano mo po. mai-stress pala. Pwede, basta masipag lang mag-market. And ngayon, ano mga marketing tools ang ginagamit mo? Marketing tools, madam, is Facebook ads lang talaga. Facebook ads na mas ma-widen pa yun kung ilalagay mo siya sa Instagram. Yung mga social media. TikTok ba? Meron din? Hindi ko pa siya, madam, nalalagay sa TikTok. Pero soon, pwede na. Mga short videos sa mga pinupuntahan siguro, no? Opo. Kumbaga Ayan. parang nagiging social media manager na rin ako ng sarili Oo. kong Facebook. Kasi Ayan. syempre, doon po talaga ako nagfo-focus. And since tours ang iyong business, baka pwede na rin makipag-partner ka rin sa may mga photography Yes, studios, di ba? Para may kasama na silang official photographers. Yes po. Yes, No? madam. Pwede. Tapos referral fee ka na lang din sa kanila. Yes Oh, po. di ba may business idea tayo na ibigay. And then yung hotels. Yes po. Kasi hindi naman lahat ng hotels, maraming sasakyan na ma-accommodate nila yung kanilang mga guests. Yes So you po. can also partner with hotels, Yes. make a memorandum of agreement or Yes po. something. Yes. Di ba? Kasi, yun nga, wag nating gawing daanan lang ang probinsya ng Albay. Di ba? Kasi andito sa atin yung international airport. Yes po. Wag sanang maging daanan lang yung Albay kasi pupunta ng Sorsogon, pupunta ng Kamsur kasi sikat yung mga nila doon. Destination. Dito po sa Albay, ang napakagagandang mga
destinations din. Perfect destination nga po ang Albay. So maganda yun na pinopromote mo rin yung tourism. Yes. At the same time yung business mo. Pero kailangan talaga pagtulungan nating lahat na ma-hold ang mga turista dito sa atin. Hindi yung 2 days lang dito tapos pupunta na sa kung saan. Kailangan mga 5 to 10 days dito sila lahat mag-spend ng kanilang time sa Albay. Kasi we have caves, we have the Mayon Volcano, we have lakes, we have waterfalls. Kompleto tayo. Nangyari Diba? na yan, madam. Number 1 kasi is hindi nila alam na May ganun tayo. may ganun tayo. Tapos, Yan. nangyari na rin yun, madam, na parang, kasi siya foreigner. Mm-mm. Siyempre, gusto niyang umuwi ng Pilipinas. So, Ano yung gusto niyang makita dahil yun ang nakita niya binigyan online. ko siya, madam, siyempre dun sa page na yon may mga list na tayo niya na isa-send sa kanila, Oo. ganyan. Sinend ko sa kanya lahat ng tourist spots dito sa Albay. Ay, nagulat siya. Yes, Na madam, merong na marami pala. Oo. And instead of mag-1 week vacation lang siya dito, nag-1 month vacation siya dito. Wow! Nag-1 month rent pa siya sa akin ng unit. O diba? So kung makita ang kabuhayan, lahat na. Yung Yes, hotel, yung car rental service mo, yung mga entrance fees sa mga local attractions natin. O di lahat kikita pag na-hold talaga natin ang mga turista dito sa Albay. Wag na pupunta kung saan-saan. Dito lang. Yes po. Mai-enjoy na talaga nila lahat. Bakit? Ang dami kaya dito. May mga white sand beaches na rin tayo. Yes. Meron na tayong parang Boracay. Diyan yung Punta Almara na din pinupuntahan ng mga May mga caves na tayo. Meron na rin tayong Boiling Lake sa nito. Aba talaga naman, Mga nandito na ski lahat. resort. Yes Mount po. Mayon, Mount Basaraga, Habit Hill, kung ano-ano pa. Ang dami-dami pwedeng puntahan dito. Yes, Sa madam. Albay. May caves, ang Yupuyupan Cave. Meron din yung mga diving spots. Wow! Bakit pa sila pupunta sa ibang lugar? Although, syempre, gusto natin malibot nila ang Pilipinas, pero unahin niyo po ang Albay. Albay. Yan. Madami pang So, thank you. And ano naman masasabi mo sa naging experience mo ng pagbukas mo ng negosyo dito sa Albay? ang dami ko pa, madam, na figure out kasi kahit laking albayano ako, ang dami ko pang hindi napupuntahan. Nung nag-open ako ng business ko, ang dami kong na-figure out na mga lugar. Yung mga daan na hindi ko pa napuntahan, ma-figure out mo siya sa lahat kasi ang kliyente natin is super malawak. Mag-Sorsogon, Magnaga, Mag-Albay, or sa Kagraray. Tama, Kagraray. Ang lapit lang nun. Oo. Yes, madam. So, lahat yan, madam, ang na ganda. destinations. Ilalaban natin sa view ng Tagaytay ang Kagraray, di ba? Yes Yung po. overlooking. Yes. Kaya natin lumaban sa Tagaytay, di ba? So, ang saya-saya talaga kapag ito yung napagtulungan natin na mag-boom yung tourism dito. Kasabay na rin syempre ang mga investments mag-boom yan. Kaya natin yan, pagtutulungan natin yan. Ayan. So, ano yung mga tips mo sa mga entrepreneurs na nanonood sa atin? Yung tips siguro po, i-aside natin ng mga pagiging greedy. Number 1 kasi yan. Yung sobrang gusto mo kumita agad ng malaki, ganun ba Yes yun? po. Kailangan kasi syempre i-meet mo din yung alam naman natin kung magkano ang wage dito sa atin. Tama. Ganyan. Kasi may mga Consider tao. naman din. Consideration po. Oo. Once na gusto mo mag-business, somehow nag-earn ka, pero somehow you can also help talaga. Yun ang number 1 po doon. Is yung makatulong ka rin talaga sa iba. Naku, ibibless ka pa lalo kasi napakaganda ng iyong iniisip. Malay mo, magkaroon ka na ng maraming units sa sarili mo kasi gusto mo rin makatulong sa turismo, gusto mo makatulong sa ibang tao. Yes. And who knows, pag naging malaki yung negosyo mo, mag-hire ka na rin ng mga assistants. Yes po. Sana Diba? madam. Diba? I-work out natin yun. Work out natin yan. Sabay ng dasal tsaka pagsisipag yan. Kayang-kaya yan. Ayun. So, ano pa? Ano pa yung mga pwede mong 2 tips pa? Siguro po is dapat, yun nga po, dapat marunong ka makitungo sa mga tao. Mahalaga yun kasi hindi po natin alam kung sino yung kinakausap natin and hindi rin natin alam kung ano yung Iba-iba rin pa rin. pinagdadaanan. Yan, exactly. Yes po, kasi- Nag-connect tayo doon kasi yung iba nagta-travel dahil heartbroken. Yes, ganyan Diba? po. Kailangan mo ng... Finding themselves. Yes, tama, ganyan. Di ba? Nagmo-moment. O, di ba?
Talagang So, kindness ba? Mm-mm. Kasi dapat marunong kang makitungo sa tao. Okay. Tama. And siguro kung isa pa po is dapat i-secure mo yung kung sa 40 po ng business ko, lagi mong i-secure yung safety ng passenger. Tama. Yun So, po. check the brakes, check the Yes oil, po. engine, dapat ayos na ayos. Yes po, Tama. yung Pati safety. yung driver din, Yes po. no? Number 1 priority din yun. Mm-mm. Ayan. And sino ba naman ang gusto na may mga aberya tayo? Kapag nagpapasaya tayo ng clients, dapat tuloy-tuloy ang happiness, walang mga aberya. Yes po. Ayan. So, you have to check the car, the engine, the oil, the brakes, and everything. Everything. Yes. Yan. Mhm. Yan pala yun. So, tama, no? You travel to find peace, Yes. to mend your broken heart, Yes. minsan, yung mga ganyan. And dapat So, at least ka kailangan- rin po sa unit mo. At least ka, hindi yung di ba? Yes. Oo. Pati ba yun, chinecheck mo? Baka Yes, madam. mamaya nagdadrive ng tulala yan kasi broken yan, gano'n. Ay, actually, madam, totoo kasi tinatanong ko rin po, reason of rent. Kailangan yan, reason of renting. O, di ba? May ganun Oo, may pala sa ganyan. pagpapaupa. Oo nga naman kasi pag, nako, ano yan, tulala yan, paiyak-iyak ka. So far, O di madam, yung unit mo at risk din, di ba? Oo. So far naman, so good naman. so good naman. Mm-mm. More So on... pag ganun ba, magsasuggest ka, pa-drive ka na lang, madam, baka di mo kayanin. So far, madam, wala pang nagsasabing broken-hearted Ah, sila. okay, Pero buti naman. nagsasuggest, number 1 is suggestion talaga na gusto Mm-mm. niyo po ba ng with driver? Oo. Ano na siya, discounted rate na siya, mga ganun. I Para din. see. Okay, very good. So, ikaw naman ay flexible naman. Pwede Super, naman yes, madam. mapakiusapan. Ayan. Negotiable naman palagi. Oo. Kasi, ganyan ang negosyo. Ayan. So, Yeah. kung may one-liner ka lang na pwede mong ibigay sa mga audience natin sa pag-open ng business, pagpapatakbo ng business, ano yun? Siguro po is, ang masasabi ko lang, lahat naman is may risk. Mhm. And lahat naman tayo gustong sumubok ng bago. Siguro ang masasabi ko lang is huwag kayong matakot na sumubok ng bagong negosyo as long as wala kayong naapakan ng ibang tao. Ang gusto nyo is makatulong, at the same time, ma-figure out nyo rin yung gusto nyo para sa sarili nyo. Ang bait ng batang ito. Yun, i-bless ka pa lalo kasi ang ganda-ganda ng iyong goal talaga. Makatulong sa pamilya, makatulong sa tao. So, more blessings for you. Thank you, ma'am. And i-work out mo yan. And dasal lang. Ayan, kayang-kaya mo yan. So, maraming salamat sa pagtulong mo. Pag-promote mo ng local tourist attractions sa atin. And pagpapasaya ng mga turista para balik sila ng balik dito sa Albay. Yes, ma'am. And thank you so much for sharing your experiences and yung mga pinagdaanan mo dito sa negosyo. So, maraming salamat sa time mo din for Thank you, being with madam. us. Ayan. So, for sure, na-inspire naman sila. Napakabata mo pa. May 1 unit ka, pero nakaka-discarte ka at wala daw siyang stress. Diba? Hindi naman, madam. Hindi siya masyadong stress dito sa business. Ang galing-galing. So, good job. Ayan. And good job sa DTI. Good job kasi sabi niya, ang bilis-bilis daw kumuha ng permit. So, ipagpatuloy niyo po yan. Thank you din. And sa inyong lahat, syempre na nakasama namin, o tingnan mo, 1 hour na tayo nagchikahan. And sa inyong lahat po na nakasama namin sa isang oras ng Business Talk sa Ladipo Business Hour, maraming salamat po. And if you are a business owner and you are located here in Albay, and kumpleto ka sa permits like mayor's permit, DTI, and all those na nire-require na papers, don't hesitate to get in touch with us po. Kasi kagaya niya, we can help you promote your business for free. Wala po kayong babayaran para ma-promote ang inyong negosyo. And once sa interview namin kayo, we will share your success story in our Ladipo Business Magazine. Ayan. And kapag may mga pa-trade fair po kami, i-invite din namin kayo as a priority doon sa aming list. And if we have trainings and seminars for business owners, mapaprioritize din po kayo. So if you're an Albayano business owner, get in touch with us and we will help you grow your business for free. That's of course being brought to you or sa
provincial government of Albay, headed by Baby Glenda Ongbongao, our governor, and of course with the help of the Provincial Information Office, Attorney Mary Ludo Castillo and Sir Chad, technical staff here, and our Local Economic Development and Investment Promotion Office, and ako po, ang inyong LEDIPO officer, si Ms. Jamie Florence Estrada Ribaya, na handang tumulong sa bawat negosyanteng Albayano. So, thank you so much again Thank you so for much, being Wanda. with us here. Thank you, Sir Chad. Thank you, Zach, for inviting our guests. And see you all again on Wednesday for another business talk here at the LEDIPO Business Hour. Magnegosyo tayo. Bye-bye po. God bless! Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. LEDIPO Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. LEDIPO Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.